Naku, eto na mga kababayan, pasabog po ng mga Marines. Sumugod na po sa NBI. Nagkagulo di umano, mga kababayan. Dahil nga po sa, sabi po ni Atty. Topacio, isang uri ng panggigipit ito. Tila hinaharas ang mga Marines na ito. Kaya yung mga Marines na ito ay talagang napasugod na sa NBI. Ano kayo nangyari mga kababayan? Nagkagulo daw eh. Eto po, pakinggan po natin. Your thoughts po, attorney, dito po sa pagpunta ng 18 Marines po dito sa NBI. Para sa akin po, narito po kami, kasama si Atty. Baligod at ako naman po ay kinakatawan ko si former Congressman Mike Defensor. Darating din po yung asawa niya. We are here out of respect to the NBI as an institution. Pero sa palagay po namin, ang ginagawa pong ito ng kasalukuyang liderato ng NBI ay harassment at intimidation ng mga nagsusumbong. At the NBI is composed of very professional men and women who I'm sure would rather be investigating anomalies than investigating whistleblowers. Kaya nandito po kami, ginagalang namin ang NBI pero hindi po namin wini-waive ang aming rights dito. Thank you, sir. Salamat po. Salamat, John. Ayan, mga kababayan ko. Nako po. Ano kaya mangyayari dito? Bakbakan talaga ito, mga kababayan. Panoorin po natin ang interview sa NBI Director. Ano na bang nangyayari? Joining us now is NBI Director Attorney Melvin Matibag. Good morning, Attorney Matibag. Thanks for joining us. Good morning po. Good morning po sa lahat ng nakikinig at nanonood po sa inyong programa. Apo, Attorney Matibag, doon sa 103 na recruited personnel, 14 of which are allegedly ex-Marines. Ilan na ho yung nakausap ng NBI and ilan na ho yung na-verify yung statements with regard to their claim na isang former general yung nag-recruit sa kanila? Well, mamaya pa lang po, today pa lang po ang subpoena po doon po sa 18 Marines and we are hoping na sana po dumalo po sila lahat to shed light and give details doon po sa testimonya po nilang nilabas yung joint affidavit po nila na yun. Sir, nung sinubmit nyo yung or nung dineliver nyo yung subpoena for these ex-Marines as well as yung iba pang supposed bodyguards, ex-bodyguards of former Congressman Zaldico, na-confirm nyo po ba na lahat sila ay nandito pa sa Pilipinas o meron po ba kayong hindi pa mahanap? Nandito po sila lahat noong time na yon dahil supposed to be meron pa po silang mga ginagawa na activities doon. May press con, yung awarding with UPI. Sinerve po namin yung subpoena doon po sa address na naka-indicate doon sa joint affidavit nila, yung pinagsamang sinumpang sa Laysay, na ang address na ginamit po nila, yung address po ng opisina ni Atty. Baligod. Ayan, mga kababayan ko, yan, NBI retired general, recruited ex-Marines. Sinasabi dito mga kababayan, mga retired general daw ang bumuo o nag-recruit ng mga ex-Marines sa cost security aids. O kita nyo mga kababayan, anong ibig sabihin yan? I-comment nyo po. Naku, ano na kayo nangyayari? Nagkakagulo na. Tama ang sa pantahan ni Senator Trillanes. Sabi ni Trillanes, once of these days, may babaliktad sa mga ex-Marines. Yan na, nako, nang hula na, parang pinglakson ito mga kababayan ko. Sino sa mga likod ng mga 18 Marines sa yan ang dapat mahuli? Nako, mga tangalista. Brave 18s, go lang kayo, proud Marine. O, tignan nyo. Parang gutesa din yan. Pagdating ng investigahan, magtatago na ay mga tangalista, mga kababayan ko. Ano ba bang mahehetot nyo sa mga ito? Yung nakaitim mukhang sanggano talaga. Nako po, mga kababayan. Retired general who recruited 18 bagmen identified. Ito po mga kababayan ko. Talagang sinabi na po ng NBI. Sino kaya ang mga ex-general na ito na allegedly ay nag-recruit sa mga Marines upang magpasabog ng mga balita? Nako po. Ito po, ano kayong sinasabi na naman ng mga ito?
Tinutukoy na ng NBI ang retiradong general na sinasabing nag-recruit na mahigit 100 security personnel para kay dating Congressman Zaldico. Kabilang dito ang 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps at Philippine Navy na sinasabing bagman at nagpapadala ng maletang naglalaman ng milyon-milyong pisong pera sa ilang opisyal ng pamahalaan. Posibleng ipatawag ng NBI ang hindi pinangalan ng retired general mula sa Philippine Military Class o Philippine Military Academy Class of 1975. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na hindi dating Marines ang lahat ng nagpakilalang bagmen at 8 ang hindi nakatalaga kay Zaldico. Let me correct that. Sinasabi 18 Marines. Mali na po kaagad kasi meron din po kaming sertifikasyon at pruweba na yung 18, 4 doon ay driver bodyguard. Hindi po Marines lahat. So dapat ang patawag sa kanila 14 Marines and others. Tapos ang isa man lumalabas, hindi naman lahat sila ay naglingkod kay Zaldico as close-in bodyguard. Yung 8 po, identify na namin kung sino talaga yung kanilang pinaglilingkuran na. Nilinaw naman ng NBI na walang record na sumakay ng air taxi ang dating kongresista at isang dating Marine simula noong 2023 hanggang 2025. Ayan, mga kababayan ko. Nako po, tila malabo ang 18 Marines. Hindi rin makalusot sa NBI. Alaka, ano kaya nangyayari? Nagkakagulo na ba, mga kababayan ko? Matindi po ito. Ano na ang kahihinatnan ng 18 na Marines? Ito ba ay magtatago lang ba? O patuloy na lalaban upang makita ang katotohanan? Parang sintapang ni Marcoleta. Ito na, mga kababayan ko. Yung mga tangalista nagko-comment na. Fake witness kasi for press con lang sabay tatago na ni Defensor para iwas kaso. Nako, mga kababayan, parang pinglakson lang ito. Kaya pala nagtatago. Tanggalan ng pensyon yan. Kasuhan na yan. Ginagamit lang yan. Gusto lang kasi nila i-divert ang impeachment at ICC. Nako, mga kababayan ko. Alam na natin ang mga tangalista. Wala tayong maririnig na maganda sa mga ito. Tignan natin si Atty. Baligod. Anong masasabi niya? 8 daw, hindi... Your thoughts in today's Mamaya na lang. coming here. Yung ano na po, initial thoughts lang po. Ano po kayo? We are ready to cooperate and provide whatever information they need. But I look at the subpoena and it appears that what NBI wants to know is the background of the 18. So we will provide all the informations. Kasi may sinasabi si Director na 8 daw hindi Marines or 4, no? So we will provide their serial numbers, no? Ang sabi, yung 8 daw ay hindi empleyado ni Zaldico. So we will provide their identification cards signed by Zaldico na empleyado sila, no? So mamaya kung ano yung mangyayari, i-feed namin sa inyo. Yung 4 daw sir na hindi naman daw po Marines, kundi driver, bodyguard lang po. Hindi. Lahat ng 18 na ito, as we said, 16 were former Marines, 2 were former Philippine Army. Ayan, mga kababayan. Nako, tila pare-pareho ng konklusyon. Itong si Ping Lacson ng Blue Ribbon Committee. Tila hindi rin palulusutin dito sa NBI. Sabi niya nga na Atty. Topacio, hinaharas sila. Hindi ito makatarungan. Lahat ng naninira sa 18 Marine, alam na guilty at napag-utusan ng big fish. Ako po, mga kababayan ko. Itanong nga yun ng NBI sa kanila kaya iniisa-isa. Halaka, walang aamin. Sabi ng mga Marines, hindi daw sila DDS pero nakapaligid sa kanila mga DDS. Nako, mga ano ito, mga tangalista ito. Ba't sila lang kasama dyan? Nako, mga kababayan ko. Ito na. Parang Lacson lang, mga kababayan, na imbes na yung mga buhaya, mga naka-receive ng maleta, isipin nyo pati yung congressman na si Mika Gonzales. May video kasi sa TikTok, mga kababayan,
Maraming nagsasabi na legit na video na ito na umamin na tumanggap ng maleta. Hala ka, yari. Nako, may umamin ng congressman na nakatanggap ng maleta. Wag daw siyang i-bash, wag lang daw siyang i-single out na magnanakaw. Isama na rin yung mga iba na tumanggap ng maleta. Umamin na kasi. Hala ka, mga kababayan ko. Sir, Maliwanag naman yun sa affidavit. ready din po mag-file ng separate na salaysay itong 18 kasi yung sa isang affidavit lang po parang kine-question yun eh. Alam nyo, kaya nga may tinatawag tayong joint affidavit. Kasi kung may common knowledge, pwedeng pagsamahin. Di ba? Kaya pag makikita nyo, yung unang portion ng affidavit, ang ginagamit naming pronoun doon ay kami. Kasi lahat sila empleyado. Pero pagkadating doon sa mga nag-deliver, nakalagay naman specific doon, kami, tube, etc. Ayan, mga kababayan ko, hala ka. Ano na kaya ang magiging kwento ng mga istoryang ito? Na pati sa NBI hindi makalusot. Sa Blue Ribbon hindi nakalusot. Kasi nga, alam nyo na si Pinky, kandado ang pintuan para makita ang mga mastermind. Binakbakan ni Marcoleta, binakbakan ng Net25, binakbakan ng mga netizen. Grabe na talaga. Ano bang sinasabi ng mga komento? Mafia syndicate ang galawan ngayon sa gobyerno, sabi ni Guapo Guapito. Binayaran lahat media, PNP, AFP, NBI, DOJ, Ombudsman. Wala ka ng patutunguhan para sa ikabubuti ng bansa. Sana 2028 na para magwakas na ang kahayupan at kademonyuhan pinaggagawa ni Bangag Marcos at mga kampon nito. Sila ang kalahi ni Satanas nandun sa lupa. Grabe mga kababayan ko. Grabe mga galit na mga tao. Ngayon mga kababayan, pakinggan po natin si NBI Director Melvin Matibag. Ito po. Nutrition experts say for a Ano productive bang day. masasabi ni NBA Director Matibag? Nako, tila hindi makalusot din dito sa NBI mga kababayan. Ang sabi ng iba, kayo na humusga dito. Tila halaka mga kababayan. Hindi natin alam kung anong mangyayari dito sa mga Marines. Hindi makalusot sa NBI din. Tuloy ang paghimay ng NBI sa mga alegasyon ng umano'y ex-Marines na nag-deliver daw sila ng mali-maletang pera sa mga politiko. Ilang punto ang kinwestiyon ng ahensya na laman ng kanilang sinumpaang salaysay. Taliwas sa kanilang pahayag, hindi lahat ng 18 nagpakilalang bagmen ni Zaldico ay tauhan ng dating kongresista. Sa 18 yan, yung 8, hindi naman naka-assign kay Zaldico, naka-assign sa kanya. Sino po si kanya? Hindi ko lang po pwede pang i-reveal yung personality. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, ibinunyag din ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na never nagkasama si Ko at ang isa sa mga umano'y ex-marine na si Belnard Tube. Meron daw hawak na ebidensya ang NBI para patunayan ito. Minention po nila si Tube tsaka si Zaldico na nag-arkila sila sa air taxi. Nagsapinadusis tekum po kami sa air taxi. Nag-issue na ng certification but since 2022 hanggang 2025, never nilang naging pasaherong magkasama si Zaldico at yung si Tube. So yun po, document yun. That is a notarized document issued by air taxi. Ako po yung nagtrabaho, Ma'am Pinky, sa airport as general manager. Lahat po ng sumasakay at tumitake off, umaalis po sa airport po, may record po lahat na pangalan yan. Nako, mga kababayan ko. Ito na. Talagang hahabulin sila ni Trillanes. Halaka, mga tangalista nandito mga kababayan. Sana si Magalong maraming alam sa mali-maliting pera sa kondo pa. Halaka. Ayun na. Paano yun mga DDS? Ulitin nyo, affidavit nyo. Nako, mga tangalista mga kababayan ko. Baka nagbabantay ang kanilang pinaglilingkuran. Halaka. Yung listahan ginawa ni Baligod, binasa, review ni Defensor. Halaka. Grabe mga tangalista mga kababayan ko. Yung isa
palagi daw sa biyahe baka bodyguard ni Sarah. Halak, ang mga tangalista ito, mga kababayan ko. Nagtago naman ngayon hanggang conference lang. Naku, mga kababayan ko. Mga tangalista, anong maririnig nyo dito, mga kababayan? Puro tangalista. Alam nyo ng mga troll na tangalista hanggang ngayon, mga bobo. Parang hindi makakita ng katotohanan, mga bulag-bulagan. Nakaamoy lang ng 20 pesos sa bigas na pangako. Tuwang-tuwa na. Hoy, maligo-ligo kayo, mga tangalista kayo. Masayang-masaya na kayo sa mga pangako na hindi natutupad. Yung mga pangarap na 20 pesos sa bigas, hindi natupad. Tuwang-tuwa pa kayo. Kayo na ninakawan. Para pa kayong yung bang nanalo sa loto. Yung ninakawan na feeling nanalo pa sa loto. Diba mga kababayan? Kita nyo pati Singapore nagalit na rin. Isipin nyo, dahil wala pong repatriation ng Pilipinas, Singapore na. Nagkusang loob na tulungan ng mga Pilipino para makauwi. Ginamit nila ang kanilang sariling pera, sariling eroplano para iuwi yung mga na-stranded doon na natatakot na mga kababayan natin baka mahulugan ng missile na pasabog sa kanilang mga ulo. Diba? Tignan nyo ang Singapore. Sinusupalpal ng gobyerno ng Pilipinas. Naku po mga kababayan ko. Kahit private plane pa po yan. Napag-alaman ding sangkot sa iba pang kaso ang ilan sa alleged bagmen tulad ng frustrated murder, violence against women at estafa. Dagdag ni Matibag, very odd na iisa lang ang kanilang affidavit. Tinawag po namin sila 18. Pwede bang, ang una po namin sasabihin, pwede bang mag-issue kayo ng sarili nyong affidavit, ng sarili nyong salaysay dahil ang sworn affidavit po, that is a personal recollection of what you do, yung participation mo. So very unusual po na 18 na sasabihin mo, ganito yung kwento ko. Hindi naman kayo araw-araw sigurong kasama kung totoo may nangyari yan. Hindi rin ligtas sa batikos ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod. Kasama siya sa mga perjury complaint na inihain ng ilang opisyal na idinawit sa issue. Meron po kaming mga abogadong tinatawag na Code of Professional Responsibility and Accountability, CPRA. Hindi po dapat kami magkukonsinti kung isang maling gawain. We will not tolerate na may magsusumiti po ng maling paratang o maling ebidensya sa isang tao. Ayon din daw mismo kay Baligod, 103 na individual ang kinausap nito para lumantad pero 38 lang ang pumayag. Magsasagawa raw sana ng sariling press conference ang ilan pa sa kanila pero tila hindi na ito itutuloy. O kita nyo mga kababayan, syempre natatakot din sila na baka harasin sila. Yan po yung sinasabi ni Atty. Topacio na iba na ngayon kung sino yung nagsusumbong na nagtuturo sa mga nagnanakaw sa kaban ng bayan, sila pa ang ginigipit ngayon mga kababayan ko. Ito rin ang tinuran na lantaran po ang pangmamali sa katwiran ng batas. Ngayon po mga kababayan, ay pag itinuro mo yung nagnakaw ng kambing, halimbawa si Pedro, tinuro niya si Juan, si Juan nagnakaw ng kambing. Putik si Pedro ang kinulong, ginipit. Siya pa ang sinabihang sinungaling. Kahit may video na, wala. Mga kababayan, nakita niyo ang ginawa kay Tatay Digong? Ang pagkidnap, pagkakakulong doon sa pilitang inaresto sa kaso daw na crime against humanity. Mga EJK na tinanim na witness. Ganyan din sa mga Marines sa ito. Yan ang sinasabi po ng nakakarami. Yan din ang sinambulat tuwirang sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na bakit? Pati nga si Marcoleta pinakakasuhan ni Pinky ng indirect bribery daw, dapat makasuhan daw ito. Grabe na, mga kababayan ko.
Anong masasabi nyo? Mga kababayan, kayo naman mag-comment. Kayo naman ang magsabi ng sari-saring mga reaction nyo. Sa comment section po, magdebate tayo dyan. Sasagutin ko kayo pag may magtanong. Shout out sa inyong lahat for transparency, for a better democracy. Mabuhay po mga kababayan. Ano kaya mangyayari? Ano kaya ang mangyayari sa Blue Ribbon Committee? Meron pa bang pag-asa? Meron pa bang hinihintay ang taong bayan? Meron pa bang mangyayari? Mananagot pa ba ang mga kawatan? Mga buhaya, mga drobo, mga maletitista? I-comment nyo po. Ito po si The Wonders Philippines. Mabuhay po. Isang like, isang share at isang subscribe. Masaya na po ako. Mabuhay.